Alam mo bang may mga kurtina tayong dapat iwasan lalo na sa mga kulay nito sa darating na 2024? Una sa dapat nating pakatandaan ay huwag tayong gumamit ng labis na kulay pula o itim bilang primary tones. Mapapasigla ka ng pula upang makatulong habang ang itim naman ay magpapalumbay sa iyo at hahantong sa negatibong kalagayan. Bilang karagdagan, ang labis na pula o itim ay maaari ding gawing pabigla-bigla ang mga ugali ng tao. Kaya naman ngayong 2024, huwag mong sosobrahan ang kulay pula na kurtina kung ayaw mong magkaroon ng pagtatalo o pag-aaway ang buong pamilya. Iwasan ang sobrang dami nito at iwasan din ang kulay itim kung nais mo namang maging maligaya, sapagkat ang kulay itim ay sumisimbolo ng kalungkutan, at kung ayaw niyong maging malungkot ang iyong buhay, iwasan mong maglagay ng kulay itim na kurtina. Dalawang malas na dapat mong pakatandaan. Una ay bigyan mo ng harmony ang iyong tahanan. Malas kapag walang harmony ang mga kurtina na yan. Sa dingding at ating mga kisame. Ayon kasi sa pungsoy, ang kisame ay kumakatawan sa langit, habang ang sahig ay kumakatawan ng lupa, at ang pader naman ay kumakatawan sa tao. Sa makatuwid, ang kulay ng mga pader ay dapat nasa pagitan ng kisame at sahig. Ibig sabihin, mas madidilim kaysa sa kisame at mas magaang naman kaysa sa sahig para sa pagkakaisa ng langit, lupa at tao. Ibig sabihin, ang mga kurtina ay naaayon din sa mga ito. Ang harmony ibinibigay ng mga kurtina ay magbibigay din ng harmony sa loob ng tahanan mo. Kaya kung gusto mong mangyari ang bagay na to, piliin mo ang mga kurtina na magbibigay ng harmony sa dingding, sa kisame at sa sahig mo. Para sa ganoon, magpatuloy ito sa tahanan mo. Pangatlong dapat mong iwasan ay ang mga color na nagbibigay ng kapareho sa kagamitan at muebles. Hindi dapat magkakapareho ang kulay ng kurtina, kulay ng muebles o kagamitan, sapagkat maaari itong magbigay ng isang bagay na magsasaad ng kalungkutan. Ang pagkakapareho ng kulay ng kurtina at ng mga kagamitan ay kalungkutan ang dulot sa ating mga buhay. Kaya ngayong 2024, kung ayaw mong magkaroon ng kalungkutan sa buong taon, mas piliin mo ang kulay ng kurtina na hindi maaayon o hindi tutulad sa mga muebles, para kaligayahan ang maibigay at maidulot nito sa iyong buhay. At ang kalungkutan ay maiwasan at nang hindi ito sapitin sa iyong buhay. Kaligayahan at huwag kalungkutan, kaya ito'y pakatandaan. Pang-apat na dapat mong iwasan ay ang mga color palette na red at green, green at orange, red at blue, yellow at purple para sa mga kurtina at sahig kung sakaling may masamang pakiramdam. Hindi ba maganda ang iyong pakiramdam na para kang laging balisa, laging tinatamad at para kang walang kagana-gana sa buhay at palaging inaantok? Kapag ganito ang palagi mo nararamdaman, mas mabuting iiwasan mo ang kulay red at green, green at orange, red at blue, yellow at purple, sapagkat kapag ito pa rin ang nasa kurtina mo at maging sa sahig mo, ang pakiramdam mo ay palaging malungkot, balisa, galit at masama ang pakiramdam. Malungkot, balisa, galit at masamang pakiramdam. Kaya kung ayaw mo ng ganitong pakiramdam, ang mga kulay na aking tinuran ay mabuting iwasan.
Panglimang dapat mong iwasan ay ang kulay pink na kurtina sa master bedroom. Sa kabila ng romantikong kapaligiran na nilikha ng kulay rosas, ang kulay ay maaaring magkaroon ng isang relasyon pagdating sa feng shui at maaaring makaapekto sa iyong relasyon at sa iyong kapareha. Gayun din, ang kulay pink ay gagawin kung ikaw ay laging meron ito sa loob ng master bedroom, magiging balisa at maikli ang iyong pasensya. Ibig sabihin, mabilis kang mapipikon, mabilis kang maiinis, at mabilis kang magagalit na hahantong sa mas maraming pagtatalo. Ang dami ng pagtatalong magaganap sa master bedroom ay maaaring mauwi sa hiwalayan ng karelasyon mo. Kaya naman kung ayaw mong mangyari ang hiwalayan na to, kung ayaw mong maganap ang paghihiwalay ng asawa mo, mas mainam na iwasan mo na maglagay ng pink sa loob ng master bedroom para maiwasan mo rin ang dulot na kamalasan sa buhay mo. Pagdating naman sa bedroom, tandaan mo ang pang-anim na dapat mong iwasan. Huwag kang maglalagay ng mga matitingkad o maliwanag na kulay sapagkat ito'y maaaring magpasok ng pagkabalisa o negatibong enerhiya. Ang silid-tulugan ay lugar kung saan tayo nagpapahinga. Kaya mas mainam na ang mga kulay na nasa loob ng ating kwarto ay mga light colors lamang, tulad ng oyster green at light blue at iba pang light colors. Ang mga light colors niyan ay nagbibigay ng mas magandang pakiramdam. Ang mas magandang pakiramdam na yan ay hahantong sa isang masarap na pagtulog. Ang isang masarap na pagtulog ay magbubunga ng magandang paggising. At ang isang magandang paggising ay magriresulta sa magandang resulta sa buong maghapon at positibong enerhiya. Kaya naman huwag mong hahayaan na nasa loob ng kwarto mo ay matingkad ang kulay. Dapat light lang para maging magaang din ang pasok ng kaswertihan. Pang-pitong dapat mong pakatandaan, ang kurtina sa loob ng iyong higaan at sa loob ng iyong kwarto ay hindi dapat maraming kulay. Ang pagkakaroon ng maraming kulay na kurtina sa loob ng iyong kwarto ay magbibigay ng isang sitwasyon ng hindi mo pagkakatulog. Ito'y makakaapekto sa iyong kalusugan. Ang kalusugan mo ang tiyak na maaapektuhan. Kaya mas mainam na simple lamang o light lamang ang nasa loob ng kwarto para maging maganda ang tulog at ang swerte ay magpatuloy sa iyong buhay.